morning, everyone. Welcome to Kamuning Bakery for the press conference hinggil po sa paparating na 3 araw na paglulunsad ng kilos protesta at iba pang mga related issues na bibigyan po ng katugunan ng ating panel of speakers sa araw na ito. Sa pagsisimula po ay kasama natin ang dating congressman at naging Political Affairs Secretary and Advisor ng dating Pangulong Duterte, si Congressman Jing Paras. Mamaya po magbibigay siya ng opening statement in behalf of the group na nananawagan ng Marcos Resign movement all over the country and the rest of the world. Ito po si Congressman Jing Paras ang nagsisilbing overall coordinator ng Marcos Resign Now. Kasama din po natin ang dating commissioner sa Presidential Anti-Corruption Commission na si Attorney Manny Luna. Ayan. Kasama din po natin ang isa sa mga nagsasalita at naghahayag tungkol sa mga pag-a-analyze sa patakaran at relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa at nagbibigay ng kaliwanagan sa lipunang Pilipino sa mga mainit na issue, isang writer, si Kaado Paglinawan. At siyempre, ang nag-organize ng Mamamayan Sama-sama, Layas Marcos ngayon, at ang kanyang grupo ay kilala din sa Marcos Alis Na, MAD. Si dating Undersecretary sa panahon po ni Pangulong Duterte from the Department of Energy dati, Yusek Tatay Ben Ranque. Sa pagsisimula po, ibibigay ko na kay Congressman Jing Paras ang konteksto bakit tayo nag-request ng pagtitipon sa araw na ito. Congressman Jing, take it away. Sa inyo lahat po, magandang umaga. Kami po ay andito ngayon para ipaalam namin sa ating mga kababayan ang pagtututol namin sa pagtatag ng Independent Commission on Infrastructure. Kasi para sa amin, ang title talaga dapat yan, Dependent Commission of Marcos. Bakit po natin isinagawa itong pag-file sa Korte Suprema? Ito po yung filing namin noong isang araw sa Korte Suprema through our lawyer, Attorney Roberto Mendoza. Kasi po, nanghihinayang po kami sa pera na 41 million na ina-allocate para lamang magkaroon ng ikangay shield si Marcos na hindi mapunta sa kanya ang pangungurakot sa gobyerno. Nilagyan niya ng barrier para ang investigasyon hanggang dito lang sa baba, hindi aabot sa kanya. Kaya nagtayo siya nitong Independent Commission for Infrastructure. Bakit po useless po ito? It's a farce. It's a maang-maangan lang na komisyon. Kasi po, mayroon na tayong ombudsman. Ang ombudsman ay siyang lamang na isang opisina na binigyan ng ating saligang batas na may karapatan, may poder na mag-imbestiga. Hindi kailangan na mag-file ka ng kaso. Ang ombudsman mismo, ang word na ginagamit ng ating saligang batas, they can investigate motu proprio. Ibig sabihin, sa kanilang kusang loob, pwede silang mag-imbestiga. Katulad ng napamadyagan nila doon sa Blue Ribbon Committee. No? Ang ombudsman mismo, pwede na nilang igayong basihan yon at mag-imbestiga sila. At they will come up with a prima facie. Sapat na po yung inamin ng mga resource persons or testigo doon sa Blue Ribbon na nag-amin na sila ay nagnakaw ng pera ng bayan. So ito po, duplication. Unang-una po, bakit sinampa namin itong certiorari to declare the ICI or Independent Commission for Infrastructure as unconstitutional? Because unang-una, walang poder si Marcos na gumawa ng isang batas o gumawa ng isang office. It is an undue delegation of legislative power. Dahil the President, the Executive Department does not have the legislative power that is vested in Congress. Pangalawa po, it is a violation of the Equal Protection Clause. Kasi po, nililimit lamang ng ICI, yung pagtatag ng ICI, ang mga tiwali doon lamang sa nagiging kurakot doon sa infrastructure. Paano naman yung kurakot ng BIR? Kurakot ng
Customs, kurakot ng National Irrigation Administration, kurakot sa PhilHealth. It create a separate and distinct class. The class which is called the violators of the infrastructure projects of the government. So, it is its own class and that is in violation of the Constitution. Pangalawa po, yung sinasabi natin na usurpation of the powers of the Ombudsman. Ang binigyan lang ng karapatan at may poder sa ating saligang batas, ang Ombudsman lang ang tanging pwedeng mag-imbestiga. Ito redundant. Fact-finding sila, ang ICI, pero dadalhin din sa Ombudsman. Tapos gagastos ka ng 41 million. Wala pa silang iba. In fact, si Senator Marcoleta, binisto niya na ang ICI pala, ginagamit rin yung mga personnel ng DOJ para mag-imbestiga. Anong klaseng investigative body yan? So yun po, and most of all, nag-allocate ng pondo, 41 million para lamang dyan. And that is in violation of the Constitution kasi hindi pwedeng mag-allocate ang pondo ang presidente. Only the Congress can allocate funds and appropriate funds. Si Marcos, dumukot siya doon sa contingent fund para ipondo dito sa that is not, walang item in the budget that will warrant his authority to set aside 41 million for the purpose of funding the ICI. So yun po ang isa. Then maybe Attorney Luna can elaborate. Kaya nga po, ang dami pong mga abogado na nagsasabi na this is a duplication. This is a violation of the Equal Protection Clause. This is the violation of the Constitution for giving undue delegation of power to legislate when the President, being the head of the Executive Department, does not have the power. Tapos, ang nakakatawa pa, yung Attorney Husaka, yung spokesman nila, sinasabi niya, pinadalhan na namin ng, subpina si Saldico. Hindi inintindi. Nagpadala na bakit po hindi inintindi? Sabi siguro ng abogado ni Saldico, paring Saldi, wag kang umatin dyan dahil wala namang power to subpina ang ICI. Because the President, unang-una, does not have the power to subpina. He's an executive. So, he cannot transfer a power that is not within his power. So, kaya nakakatawa lang. Tapos, ang pinakahuling nakakatawa, ito, klarong-klaro na useless itong ICI dahil piniprejudge na ni Marcos. Tinanong siya ng media, kayo siguro mga kasama niyo sa mainstream media, tinanong siya, Sir, ano bang kay Romualdez? Ay, walang basihan. Ang kaso kay Romualdez, walang nakikita. Siyempre, wala talang makikita kasi kung sabihin ni Justice Reyes, sabihin ni Babe Singson, kasama si Romualdez niya. Ay, hindi, huwag niyong isama. Huwag niyong isama yan. Atin-atin lang, huwag niyong isama. Kasi mag-a-announce ako na hindi siya kasama. So, sino ang magdi-decide finally diyan sa ICI? Si Marcos because he created it. So, sabi mo, Sir, ang dami, sabi ni Chavit Singson, Sir, ang daming flood control projects, 31 billion sa norte. Yung anak mo, si Sandro, kasama daw. Uy, huwag niyo isama si Sandro dyan, ha? Sasabihin niya sa ICI, he can do it. He is the one that created it. So, talagang pwedeng takpan niya ang mga tiwali. Kaya, sayang yung pera ng taxpayer. Nilustay na 1.3 million. Nilustay na nila. Ngayon, dadagda 1.2 trillion. Nilustay na nila. Pinirmahan ni Marcos yung General Appropriations Act. Tapos magmaamang-aangan siya, hindi siya kasama. Ha? Sinabi niya, 4,000 pages, binasa ko. Binasa ko. Bakit nakalusot yung 29 billion lang yung binito mo? Pinalusot mo lahat? Di, may sabuatan sila ni Romualdez at ni Saldico. Kaya niya ginawa ito para sabihin niya sa tao, sa loob ng ICI, bulong-bulungan, Sir, President, sino pong isasama namin? Huwag niyo isama ito, huwag niyo isama yan. So, ganun ang purpose ng ICI. Attorney Maniluna, please explain itong petition ninyo sa Korte Suprema. Magandang umaga sa ating mga kasama dito. Bilang dating commissioner ng PACC at isa sa mga
nag-drop ng Executive Order number 43 creating the PACC. Nakikita ko dito, itong ICI ay parang binubuhay ng Pangulong Marcos Jr. ang PACC na inabolish niya eh. So this is an implied admission of a big mistake on his part. Remember, unang araw ng kanyang pag-upo, inabolish na niya ang PACC. Eh ano itong monster na ngayon na na-create niya, ICI? Eh halos parehas ang template nito. However, this is different. Hindi to same-same eh. Kasi, pag binasa niyo ang Executive Order number 94, sinasabi doon, siya ay isang fact-finding ad hoc body. So, hindi siya kasing tulad ng PACC. So, pwede ba ang presidente mag-create ng ad hoc body tapos pondohan niya ito gamit ang kanyang poder under the Constitution? Actually, hindi. Kasi wala sa GAA ng 2025 itong pagpondo sa ICI. Second, this is a violation of the Equal Protection Clause, yung Executive Order number 94. Kasi he created a class eh. Do you mean to say ang corruption ay nasa DPWH lamang? Or sa infrastructure projects lamang? Talamak ang korupsyon sa buong gobyerno ni Marcos. So how could you now say na yung ICI ay para imbestigahan ang korupsyon when it limits itself only to the flood control projects at saka other infrastructure projects? In other words, excluded yung ibang kaso ng korupsyon. Eh problema din yan eh. Di ba? Even the US government has called the attention of the government with respect to the corruption in the Bureau of Customs. Oh, yun ang problema. So it creates a class without valid justification. So therefore, it violates the Equal Protection Clause. And therefore, yung mga sangkot sa korupsyon sa ibang departamento, they are free to, laugh their way to the bank. Kasi hindi sila pwedeng imbestigahan ng ICI. Dahil hindi naman sila DPWH official or employee. Hindi sila contractor. Tapos wala naman sila infra. How about doon sa DepEd? Ang problema doon ng korupsyon, hindi mo pwedeng imbestigahan through ICI. Kasi wala naman power ang ICI with respect to the other departments. Yon ang depekto. Now, and the last is, I would like to emphasize na kaming tatlo, si Attorney Jing Paras, myself, Attorney Manuelito Luna, and Attorney Ferdinand Topacio, we filed the petition as taxpayers, Kasi kami, katulad ninyo, nagbabayad po kami ng taxes. At itong 41 million na ni-release para sa ICI, this violates the Constitution kasi only Congress can appropriate money. Saan nanggaling yung poder ng presidente na mag-release ng pondong yan? That's another corruption eh. Technical malversation po yan kasi wala sa 2025 General Appropriations Act. Yun po ang emphasis ko dyan. Salamat. Ngayon, magbibigay po ng kanyang pananaw at reaksyon, thank you Attorney Maniluna and Attorney Congressman Jing Paras, si Kaado Paglinawan po. Magbibigay ng kanyang pananaw, ano po ang implikasyon nitong instrumento ng whitewash at cover-up, panloloko at panlilihis na binuo ni Marcos, hindi lang binuo, pinunduhan pa at ginagamit para lituhin at linlangin ang taong bayan nitong ICI. Kaado, at iba pang related information, take it away. Actually po, ang ibig sabihin ng ICI ay hindi Investigative Commission for Infrastructure. ICI, IC, ay naku po. Ang ibig sabihin, intentional cover-up ng mga insertions. Intentional cover-up ng mga insertions. Alam po ninyo mga kabansa, hindi pa po umiinit ang puwit ng ating Pangulo. Baka hindi pa siya nakakaupo sa kanyang silya sa Malacanang. June 30, 1922. Ano po ang una niyang ginawa? Executive Order number 1, abolish the Presidential Anti-Corruption Commission. Alam niyo mga kabansa, kung kayo empleyado ng isang bangko at nagpaplano kayo ng inside job, ano ang una niyong gagawin? Papatayin niyo ang CCTV camera. Hindi po ba? Diyan. Proof positive na bago pa man sila sumampa sa Malacanang, pinagplanuhan na nila ang 3 taong pandarambong ng pondo
para makalakap sila ng war chest for the 2025 election. Ito po ay hindi ko opinion, ito ay analysis ko sa mga sentimiento ng taong bayan na nakakalam ko sa mga blogs nila. Listado na. This is a premeditated crime of the century. Consistent sa 2023 budget, sa 2024 budget, at nag-red flag na, ha? Walang iba kundi si Congressman Isidro Ungab na dating chairman ng Appropriations Committee ng Congress. Pinakita na, nakatandaan nyo ba yung mga blank checks? So meron ng, hindi lang yellow flag, red flag. Ano sabi ng Pangulo? Pag-aaralan ko, babasahin ko bawat pahina at binasa raw niya yung 4,000 pages. Pero pagdating doon sa bito niya, binito lang niya 29 out of 250 billion. Ano po ba ang essentiality ng plunder na naganap na ito? Meron po bang perang malulustay kung hindi pipirma ang Pangulo at hindi pipirma ang Speaker? Kung walang pera, walang korupsyon, walang plunder, walang pandarambong, walang nanakaw. Yan po ang implikasyon niyan. The essentiality of the crime of the century is in the signature of the President kasi siya lamang ang pwedeng pumirma para ang General Appropriations Bill ay maging General Appropriations Act. At bukod doon, pinirmahan pa niya ang disbursements. So this is a criminal act in broad daylight using government powers. At lahat kayo ng mga brothers, lahat ng mga hindi nag-agree dyan, now you are guilty of destabilization. Ano pa bang destabilization? Ang natitira, what is there to destabilize? Wala na po. Because, number one, zero accomplishment itong administration na ito. At number two, maximum corruption. Wala na po tayong pwedeng i-destabilize. Maraming salamat po. Pakinggan natin ang grupo ng Marcos Alis Dyan, mamamayan sama-sama para palayasin si Marcos sa kapangyarihan. Former Yusek Ben Rankin. Lahat na mga akusasyon dito sa atin na tayo daw mga kritiko ay namumulitika lang. At saka, destabilizers lang tayo. Yan, hindi totoo. Sundan natin ang sinabi ni Bibi Sara kahapon. Wala na tayo sa politika, Bongbong Marcos. Presidente ka. You have to answer. Lahat, sagutin mo yung mga hiningi ng taong bayan na transparency at accountability mo bilang Presidente at Chief Executive Officer ng bansa. Meron kang governmental at corporate power, pero anong ginawa mo? O yung pera ng taong bayan, yan ay kasalanan mo. Dapat mo yang sagutin. Yung corporate power mo, yung mga GOCC, kinuha mo ang pera, saan mo nilagay? Nilagay mo sa mga likapan? Saan? Nilagay mo sa ang pera ng pilit. Yung pera namin, GSIS, saan mo nilagay? Ha? Nilagay mo sa finance? Binilagay sa DBM at pinunta mo sa mga unprogrammed fund at ninakaw nyo? Yun ang mga kasalanan mo. So tama na, sobra na, managot ka sa taong bayan. Kaya nga, dahil ginagamit mo lahat ng mga government instrumentalities, weaponize it against us and to defend yourself. Hindi yan magsilbi dahil we have a dose of medicine. Rally, people power, alisin nga namin. Tama na, sobra na, Bongbong Bangag Marcos. At i-emphasize lang namin dito ang ating panawagan ay mapayapang pagkilos, nasa bounds of the law, at ang ating panawagan na Marcos resign ay isang malayang pamamahayag, ay hindi panawagan po ng kudita, hindi panawagan ng rebellion, o hindi panawagan ng karahasan at kaguluhan. Ito ay mapayapang pagkilos within the bounds of the enshrined rights of the people sa Bill of Rights. I just want to correct yung kay Ben, hindi po kami magpaalis kay Marcos. Sinasabi niya alisin.
kusang loob si Marcos na bumaba. Wala po kaming aksyon na alisin siya. Kusang loob niya kung nakonsensya siya sa taong bayan, ang panawagan lamang ng taong bayan, kung ikaw ay sobra na ang ginagawa mo at kawawa na ang bansa, malapit na tayo mahulog sa bangin, Mr. Marcos, please resign. Pero wala po tayong aksyon tungkol sa we go out of our way and overturn the government. Hindi po yun ang panawagan ng mga taong bayan. Kusang loob mo. So, sinasabi, nag-destabilize daw. May sinasabi si Tulfo at inaakusa niya yung ilang tao. Pero, ang ano daw, ang ginagawa nila is to destabilize the government. Yes. Hindi po totoo yan na may mga nag-destabilize. Because it is really Marcos who destabilized the government. Correct. Dahil sa mga mali na mga ginawa niya, so much trouble, walang return to investment, so much, natutulog sa pansitan, na-discover lang pala niya na yung pera na nilustay nila, binigay nila sa DPWH, na-discover niya pala na wala palang 5,500 flood control. Inanod daw, binangga daw ng barko ang mga flood control. So, yun po mga kababayan. Yun. So, anyway, balik namin kay Ka Eric. Congressman Jing, thank you so much for that clarification. Napatayo na si Ka Eric talaga, no? I will just request 3 minutes then open forum. First minute po, mga kababayan. Una, malinaw po ang ating ipinapahayag. Mapayapang pagkilos, sama-samang pagkilos within the bounds of the constitutional rights of the people. Hindi po tayo nananawagan ng kung anumang karahasan. Kasi yan pong inaantay na makinig. Pinapakinggan tayo ng Malacanang at ng mga tauhan nila, DILG, PNP, CIDG, DOJ. Minomonitor nila ito, ang ating mga pagpapahayag. So we understand why, as a lawyer, Congressman Jing Paras needs to clarify kung ano ang bounds ng ating pagkilos. Number 2, mga kababayan. Baka makalimutan po ninyo, inamin ng DBM, inamin ng DPWH inside Congress, recorded during the budget deliberation, na si Marcos ay pumirma ng pagpapatupad ng 4,000 mahigit na flood control projects sa loob ng 2024, 2025, and even part of 2023. Ulitin ko, 4,000 flood control projects. Siya ang pumirma at ipinatupad ito batay sa unprogrammed appropriations. And under the Executive Order number 92, all projects chargeable to unprogrammed appropriations, only the President can approve and make the releasal. Tapos papaniwalain niya tayo, inosente ang tulukoy. Ikaw ang pumirma, nagpa-release, nag-implement ng 4,000 projects. Check the record on the deliberation. At ang nagtatanong sa kanya, kalaban pa namin nung ako po. Kasama ko dati, kalaban ko na. Si Representative Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers Act, nasa record ng Congress. So malinaw na si Marcos ay isang kulukoy. Wala sa wastong katinuan at hindi maayos ang kanyang mga ginagawa, panloloko at mga scam sa taong bayan. Last point. Kahapon lang nagsalita si John Vic Rimulya, DILG Secretary. Ang tono niya ay hindi ang pagrespeto at paggalang sa karapatan ng mamamayan sa malayang pagtitipon, mapayapang pagpapahayag, kundi pananakot. Sabi niya, aarestuhin namin ang sino mang papasok sa Mendiola area sapagkat ito ay declared na no man's land. Wow, that's a military term. Ang no man's land ay ginagamit yan sa digmaan. No man's land, you review your footage ng kanyang sinabi, no man's land ang Mendiola. At sino mang mag-attempt na pumasok, aarestuhin nila. Wow! Ano pong basis nito? Kasi ang batas ay malinaw sa warrantless arrest. Walang karapatan si John Vic Rimulya na magsagawa ng warrantless arrest unless nakikita niya may nagbibitbit ng armalite, ng mga bomba, at mayroong mga aktual na kaguluhan. Anong ibig sabihin nun? May overt act. Anong ibig sabihin nun? Are they going to create the situation for warrantless arrest? That's very dangerous. At habang nagsasalita po ako ngayon, hingin ko ang paintulot ni Atty. Jing Paras, ni Congressman Jing at ni Atty. Manny Luna. Pinuntahan ng pulis sa Region 6 sa Iloilo City ang barangay captain namin sa unang barangay. Ngayon lang habang nagsasalita ko, kaya panay ang tawag sa akin ng barangay captain. Barangay Tansa, Timawa, Zone 1, Iloilo City. Uulitin ko lang, no, mga kababayan. Barangay Tansa, Timawa, Zone 1, Iloilo City. Ang address po ni Ka Eric, yun po. Barangay Tansa, Timawa, Zone 1, Iloilo City. At ang sabi ng pulis, may nakaregister sa aking baril na hindi nila alam kung sunirender ko na po.
Isa lang po ang ibig sabihin nun. May tinawagan akong active prosecutor, sabi niya, baka applyan ka ng search warrant. Kaya nagtanong ako kanina kay Atty. Manny Luna. At ito nga binubulgar ko ngayon. Kapag pinili mo ang itong paninindigan, you can never be sure kung anong mangyayari sa iyo. Pero dahil tama ang ginagawa mo, handa kang tanggapin anuman ang magiging konsekwensya niyan. Kaya po, ako si Ka Eric, kung ako po ay re-raid man o huhulihin, alam nyo na po na ngayon pa lang na araw na ito, habang tayo nag-uusap, ay pinupuntahan na ang bahay ko, minention ko na ang address. PNP Region 6 po ito, sakop ng Iloilo City, taga roon po ako. At ito nga ay isang tama si Congressman Jing, ito ay maliwanag na suppression of the rights of the people. Kung sa Atty. Manny Luna, ito ay scare tactics. They want us to keep quiet. Stay silent and remain, not intervene habang nagaganap ang panggagahasa sa ating bayan, sa ating mga karapatan bilang mga mamamayan. Magtatagumpay tayo, hindi tayo matitinag dyan dahil nandyan kayo at ang taong bayan. And habang ako ay nag-uusap tayo ngayon, narinig ko ang tanong ni Deo Macalma kay Manong Chavit Singson habang pabaybay ang taxi papasok dito. Manong Chavit, hindi ka ba natatakot na ikaw ay patayin o mamamatay ka? Ang sagot niya, hindi ako tao pag hindi ako nakaramdam ng takot. Lakay Deo. Ang sagot niya, very simple. Kung mamamatay man ako, na pinili ko itong pagtindig sa tama para sa ating mga kababayan at sa ating minamahal na bansa, tatlo ang dadaanan nila kung papatayin nila ako. He was referring to the government of Marcos and Romualdez. Ang taong bayan magagalit, hindi man lahat pero may magagalit. Ang mga Ilocano magagalit at ang higit sa lahat, mananagot sila sa Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat. We are open for questions. First question. Please identify yourself and make it brief for your question. Dixon Indacme 25. Sir, Congressman Jing Paras, kasi doon sa clarification ninyo, mapayapa ang layunin natin. At sabi ni Ka Eric nga, posibleng ma-infiltrate dahil gagawa sila ng senaryo based on the pronouncement of the ILG Secretary Remulla. So, may we know, anong safety measures na maaari natin gawin, especially kapag nag-commence na yung rally na maaari nga ma-infiltrate? Ang naririnig ko, may mga mainstream na grupo, no? Yung sila Mike Defensor, yung sila General Cookies, sila PDP Laban, no? Sila yung nagpo-provide daw ng marshal. Kami naman sa grupo namin, we've been advocating for reform since September of 2022. Through our radio program, we started with the Radio Mindanao Network, then we have now our own blog. We have always been monitoring the movements, the administration of Marcos, no? So, sa amin, we will join the rally as just ordinary people, no? Now, mayroon silang grupo, papaubaya namin sa kanila kasi magpo-provide daw silang marshal, sila nag-apply ng permit. And I suppose the main group I suppose is the Iglesia ni Cristo. And I think the KOJC is also joining, maybe as an ordinary citizen, not as a part of that. Then there is also another group siguro, narinig ko lang I mean, I don't wanna be quoted on, narinig ko lang na yung Jesus is Lord is also daw participating. So, all these people, they will police their own rank. Now, hindi po natin talaga ma-avoid kung desperado na ang ating Pangulo dahil namamatyaga na talaga niya ang pagbitaw ng taong bayan sa kanya. Unang-una, kung narinig nyo yung discussion sa, anong pangalan nito? Sa Senado, doon sa budget. Ang budget, 6.7 trillion. Ang mali-raise lang ng gobyerno, 4.9. So, mayroon tayong deficit na 1.8 or 1.7 trillion. Ihiramin natin yan. Bakit hindi tayo pwedeng magbaba ng budget? Para kung ano magkukolekta, ganun din ang... Kasi nakita na natin Kung tukusin mo lang, kung 1.7 ang babayaran, in 2025, 2024, 1.3 trillion ang ninakaw kung tinanggal natin yung ninakaw, di wala nang mananakaw. Kasi mapunta lahat ng pangangailangan. Ito extra So, yun po, in your, as a parting word to your question, may kanya-kanyang
gwardyahan sa mga grupo-grupo. So I think kung may mga sumaling iba, infiltrators na yan, no? Oo. Sir, another question with regards to the petition filed by your group at the Supreme Court questioning the legality of ICI. So may we know your take regarding the action of Congress now na mayroong pending bill na to institutionalize the ICI? Yeah. Legal yon. Legal yon kung ipapasa ng Congress kasi wala naman tayong magawa kung aaprubahan. They're supposed to be the representative of the people. So, that's why we're saying na bakit nila minamadali yung law? Kasi alam nila illegal yung ginawa ni Marcos. Exactly. So that's why they have to cover for that. Ang kukumplituhin nila, if that is the purpose, although dapat ipatawag din nila during the course of the hearing, ipapatawag din nila ang ombudsman para makuha din yung kanyang opinion in terms of the creation of this new body. Para magkaroon ng ikangay coordination para hindi matawag na duplication. Oo. So, yun po. Attorney Manny would like to add. Thank you, sir, for the question. May dagdag lang ako they cannot institutionalize a body that is void from the beginning. Ang gagawin nila is to file a bill, come up with a new bill on that. Pwedeng parehas ang pangalan. Pero kung i-formalize mo yung ICI, hindi pwede. That's why we went to the Supreme Court to have it declared void. Humingi kami ng temporal. Pero hindi ang ICI dapat. They have to come up with another one. Kasi pag unconstitutional yan, void yan. You cannot correct it to a law. You have to come up with another body, probably similar to it. Yun. Yun ang punto dyan, ha? Kasi we are asking for a TRO and preliminary injunction, ha? Hindi kami hihingi ng ganun kung hindi kami naniniwala na null and void yan. Wala pang update. Ha? Wala pang wala. Well, it's up to the court. We are only praying. 2 days ago lang. Okay. Okay. Thank you. Okay, another question? Dito po. Wait lang, dito muna. Sir, Buboy Patriarca from Road News. Sir, sa attorney, kasi kahapon, sa press briefing ni Pangulong Marcos, natanong ito tungkol sa passport ni Saldico na bakit hindi pwedeng ikansila at hindi pwedeng hulihin arrest sa ibang bansa. At ang sabi ng Pangulo ay attorney lang ang makakapag-sagot. Well, Hindi sa attorney. okay. Ganito ang kwan dyan, eh. May mga grounds kasi for the cancellation of a passport. Isa na is, one is, if there is a case that has been filed, a criminal case. For example, he falsified the identity or submitted falsified documents. Isang ground yan. Another is national security. In other words, meron due process in the cancellation of a passport. Ang problema, nakikita ko, hindi yun eh. Okay, susundin natin yung batas. Ang problema, walang urgency. Ang tagal na, it's almost 3 months. Hanggang ngayon, hindi pa sila nag-file ng kaso. So, how could you cancel the passport? In the meantime, Saldico is, moving around the world with the money, allegedly stolen from the people. So, yun ang ikinagalit ng ating mamamayan. Yung lack of urgency. Yun ang fault ng gobyerno. And I'm inclined to believe that the DFA should have made representation with the Office of the President para tingnan mabuti kung pwedeng erase yung ground of national security para mapabilis. Pero wala eh. Actually, tama yung walang sense of urgency. Kasi kung naalala nyo, nung si Marcoleta pa ang chairman ng Committee on the Blue Ribbon, si Bryce Hernandez, si Roberto Bernardo, si Alcantara, they have already positively identified Saldico. Diskaya, but no, ito, may positive talagang testimony si Bryce Hernandez at saka yung kasama niya si Mr. ano ba yun? Basta si Bryce Fernandez, sinabi niya, nag-deliver sila mismo ng pera doon sa hindi, wala pa si Gutesa, ito sila mismo. Yung nag-deliver sila ng pera doon sa BGC, sa basement nung bahay ni Saldi na nasa Horizon. Yung pa lang, positive na. Noon pa lang, pinorward na ni Lacson yung sa DOJ, matagal na. That could have already been filed with the ombudsman. At magkaroon na sana ng anong tawag nito? Kaso sa by this time, they would have already come up with that information to file it with the Sandigan Bayan. Oh, pero wala, dinaan pa sa ICI.
Imbis na direkta, ito nga yung sinasabi natin duplication. Kasi dinaan pa sa ICI, oh, sinusupina pa daw, sabi nung Attorney Hosaka, sinusupina. No. The ombudsman can already, upon their instance, motu proprio, tinila na nila si Saldico. Oh. Wala pa si Boying, si Vargas pa lang. Si Vargas should have already investigated and come up with an information against Saldico. Matagal na dapat na-cancel yung passport. Pero there is a deliberate attempt. Bakit? Kasi si Saldico is the key. Siya ang magsasabi na si Romualdez kasabwat. At si Bongbong kasabwat. Pwede niyang sabihin ni Saldico, pinatawag kami. Tinanong kami ni Marcos, o Saldico, okay na ba yung latad nyo dyan? Kasi magmaang-maanan lang ako na, kunyari, magbabasa-basa ako sa ating General Appropriations Bill. Pero, tatapyasin ko lang konti para akseptado ng tao. Pero yung 251 billion palusutin ko. O, clear na may kasabwatan yan. Kaya sabi talo Saldico, papatagalin namin yung investigasyon, magtago ka muna dyan. O pwedeng sabihin nila, magpapalit ka na ng mukha. Bilyon-bilyon yung pera mo, ang daling magpapalit ng mukha. In the light of technology now. So, yun po ang rason. Saldico is the key. Kasi sabi niya, mayroon na siyang statement eh. Kaya ko bang gumawa by myself? Ha? Kung walang aprobado si, ito lang yun, for your sake, kayo lahat. Kayo ba, kung matino ang Pangulo, alam niya na hawsyaw yung General Appropriations Bill? From the NEP, sinaksakan ng dagdag sa small committee hanggang BICAM. Kung matino kang presidente, papayagan mo ba na, yung NEP na pinadala ko, ito lang, dinagdagan ng ilang bilyon. Hindi ko ba pipigilan? Pero hindi niya pinigilan eh. So anong tingin niyo? Kasapat ka. Kasi, kung ikaw si Martin Romualdez, happy birthday pala kay Martin Romualdez. Kumpare ko si Martin, happy birthday niya today, his birthday. Pero, maski birthday niya, hindi natin masasabi na magsapalaran sila, mga kababayan. Kung ako si Saldi, kinamada ko, insertion. Ako si Martin, inaprobahan ko insertion. Pag dinala na yung General Appropriations Bill, matino yung presidente. Are you not risking yung kinamada mo na ma-obliterate pagdating kay presidente dahil matino si presidente? Tatapyasin ni Marcos yun kung matino kasi may red flag. Pero hindi niya tinapyas eh. So, hindi niyo pa kaya maiisip na may usapan na sila? Sinabi kaya ni Martin na, pinsan, mayroon kaming kinamada ni Saldi. Okay ba sa iyo? Okay lang, pinsan. Huwag niyo akong kalimutan dyan, yung kaparte ko. Is that not possible? Kasi nagpikit mata siya at kanyang inaprubahan. Tapos, nagsinungaling pa siya sa taong bayan. Binasa ko, 4,000. I have to read every page. 4,000 pages. Pero bakit nalusot? 29 billion lang ang binito mo. So, yun po, mga kababayan. Okay. Kaya ang sinasabi namin, ang mastermind dito lahat ay si Marcos Jr. Maganda yung binanggit ni Congressman Jing at ni Attorney Manny Luna. No sense of urgency. Si Saldico po ay hindi nakatakas, pinatakas. Saldico was intentionally sent out to escape by Marcos and Romualdez. Ano pong role ni Saldico? Bodigero at bankero. Bakit? Lumabas po sa interim report ng ICI na isinalaysay ni Engineer Alcantara na ang mansyon sa Valle Verde ni Saldico ay doon nakabodega ang limpak-limpak na pera, male-maleta, karton-karton na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. By that indication of revelation recorded in the interim report published or issued by ICI, sent out to Marcos, it appears na si Saldico ay bodigero, bankero ni Marcos at ni Romualdez. Kaya ang sense of urgency kung bakit hindi siya hinahabol at bakit pinatakas ito sapagkat sa kanya po ang pagsambulat ng criminal trails towards Marcos. Meron pa. Ito pa po, ito very important ito. As early as the first, si Marcoleta pang chairman, nabanggit na yung pangalan nung Paul Estrada at saka yung Mark Texon. Sinabi nila, ito yung tao ni Saldi. Pero si Lacson ba? Pinatawag niya yun? Nakasibat pa, sabi, nasa Chile na yung... kung bagban ka ng bilyon-bilyong peso, do you think titigil pa yun? Kaya hindi na nila mapatawag eh.
But these were very important witnesses to the crime. Kasi, yung sinabi ni Gutesa na diniliver niya sa bahay ni Martin Romualdez yung pera, tinanong, paano na-deliver yun? Sabi ni Gutesa, Sir, taga-karga lang ako. Kasama namin yung Paul Texon at saka Mark. Yun ang nag-deliver. Tapos sinabi daw ni Romualdez na, hindi, renovate yung pera ko. Bakit? Pag nirenovate mo, wala bang tao doon sa bahay mo? Ha? Oh. So, yun ang excuse, no? So, bakit pinalusot yung Texon? At saka, na-mention na yung pangalan nila eh. Ni Bryce Hernandez eh. Positively identified. Oh. So, bakit pinalusot? No. Tapos yung mga eroplano, pinraise nila yung mga assets ng mga ibang tao, pero bakit pinalusot nila yung mga eroplano, yung mga assets? Oh. So, this really, kaya kawawa tayo, niloloko tayo ni Marcos, nagmamaang-maangan siya na matagal daw, sabi nung kanyang lookalike na spokesman sa Malacanang, it's so hard to prove. You know, you have to file, you have to, do a lot of, trial lawyer daw siya. Mahirap daw mag-build up ng kaso. Nag-testify na nga, umamin na nga yung mga tao, si Bernardo, umamin na, binigyan niya ng 15% daw yung executive secretary. Bakit hindi pa pinail out ni Marcos yung tao na yan? Inimbestiga, dapat pinaimbestiga niya sa ICI dahil there is an allegation that Bersamin or the executive secretary, wala namang ibang AS ngayon eh. Siya lang naman. Sinabi yung try-give, bakit hindi mo pinatawag yung try-give? Why are not they interested to investigate Bersamin dito sa Blue Ribbon? 15% of 2.8 billion. Magkano yan? Okay. So, yun po, mga kababayan. Very short lang. Yeah. Anyone can answer. Kapon sinabi rin ng Pangulo na itong papasko, lahat may makukulong sa mga Well, it may sound very positive. Okay naman yon. Ang problema, sinabi niya 40 plus lang. Paano siya nakaalam ng 40 plus? Ibig sabihin, kinokontrol niya ang ICI? Kinokontrol niya ang ombudsman? How was he able to come up with 40 plus? Sigurado ba siya na 40 plus lang? He mentioned that figure, No. Alam mo, pwedeng maging totoo. Ito, pwedeng maging totoo. Pero not in the real concept of jailing. Alam mo, ganito kasi yung proseso niyan eh. Pag pinailan mo, pag nag-imbestiga ang ombudsman, sinabi ni Boying, 60 to 80 days. Pwede na. Halimbawa, may testimony na sila Bryce, sila Alcantara, si Bernardo. Pwede nang paspasan ng ombudsman yan, ng kaso. Tapos i-file. Since plunder yan, or malversation more than 8 billion, napakabilis yan. Kulong kaagad yan, but not in the concept of imprisonment. Yung katulad nila Jingo nila ni Bong Revilla, pwede mong ikulong kagaya ni Laila de Lima. No bail No bail yan Pagka na-file yan, the Sandigan Bayan will immediately issue an arrest order. Now, since it's not bailable, dapat ginawa na ni Marcos yan, noon pa. Kung gawin nila yan. Pero not kulong na convicted. Kulong na, since it's not bailable, they will be detained or will be in the custody of the law. In that concept. Pero kung, alam mo, with due respect, ang dami, si Enrile, with my deepest condolence. Pero, sumalangit nawa. Pero, bago siya nangyari sa kanya ngayon, dinismiss ng Sandigan Maski ano bang gagawin ng ombudsman, kung bulok yung Sandigan Bayan, mayroon bang napatigil na nakulong sa Sandigan Bayan? Wala. Na-dismiss si Bong Revilla, na-dismiss yung kaso ni Jinggoy. Ang daming na-dismiss, pati si Napoles. Si Imelda Marcos hindi pinakulong, maski may conviction. So, mahirap talaga. Pero, ang inaano ng taong bayan, hindi yung kulong in the real sense. Mayroon bang napa-detain because of the case dahil non-bailable. Yun dapat ang ipakita ni Marcos. Pero, kung ang makukulong ay mga small price, sinasabi na niya walang kaso kay Romualdez. Anong klaseng hustisya mayroon tayo? Kaya na, ang mga iglesia, ang mga ibang mga sekta ay talagang magpapakita ng kanilang disgust
on how things are being done by Marcos. Yun lang po. Maniwala pa ba tayo kay Bongbong Marcos? Maniwala pa ba tayo sa kanya? Earlier sinabi niya, may due process tayo, kaya matagal pa yan. Di ba? Sinabi niya doon sa mga nagkasala. Ngayon sinabi, kulong na sa December. Sabihin niya bukas, hindi. Ngayon, oo. Maniwala pa tayo, kaya galit na ang taong bayan. I'm speaking as a lawyer, We cannot disregard due process. Everybody's entitled to due process. Pero pag delayed ang action, there is what we call violation of the rule on speedy disposition of proceedings and cases. May delay dito Klaro yan And there is selectivity. Paano yan? There is no political will. Yun ang problema dito, Buboy. I see some unhidden hands trying to muddle the process. There is obstruction of justice. Sana yung mga big fish, bakit hindi nila iniimbestiga? Pinangalan na yan. Yung kay Diskaya, ilang congressmen ang na-mention doon? Ang dami. And may naririnig ba tayo sa ICI? Meron ba tayo naririnig sa Senate Blue Ribbon Committee? O sa Ombudsman? Wala. It's all for the show. PR stunt. We want real justice dito. Yan ang dapat para hindi magalit ang taong bayan because we are entitled. We are taxpayers. Klaro yan. Ito po ay an answer but at the same time panawagan sa ating mga kababayan. Huwag po tayong matakot. So long as we act within the law. Ano bang karapatan ng bawat Pilipino base sa ating saligang batas? Unang-una, freedom of speech. Pwede tayong magsalita, but prior to that, mayroon tayong freedom of assembly. Ano ba yung freedom of assembly? Para pumunta tayo doon. Makilahok tayo sa mga iba nating mga kababayan tulad ng mga membro ng iglesia, membro ng GKOJC, at mga iba-ibang civil society na magsagawa ng rally sa 16. So, makilahok tayo. We don't even have to speak. We just have to listen at mag-form tayo ng sarili din nating pag-isip, out of that. So, alam mo, kung magsama-sama po tayo lahat, yung panawagan ni John Vic na destabilization ay hindi niya kayang ipakulong tayo lahat. Correct. Kung talagang this is a secret martial law already brewing in our country. Correct. Hindi po tayo kayang ipasok kung saan-saang prisuhan. Kasi it will breach or it will create more Pilipino na magsali pa dahil nilustay nila ang karapatan natin, mga kababayan. So, yun po ang masasabi ko. Just be brave enough to express your freedom. Okay. That's all we have to do. Okay. Sali tayo, tapos as a sign of protest. On that Sunday, galing tayo sa simbahan, pag-pray natin na bigyan ang ating bansa ng suporta ng Panginoon. Pagdating natin, kung anong mahawakan natin, kaldero o Lata. let's ring a bell. Mag-ingay. Mag-ingay tayo ng 6 p.m. on Sunday. Yeah, just to show, you don't have to go there, but you can show protest by ikakalimbang mo yung kung anong makalimbang mo sa bahay mo. Tayo, lahat, na feeling na oppressed tayo. 700 pesos ng presyo ng sibuyas. Hanggang ngayon, wala pa rin 20 pesos yung bigas na pinramis. May karapatan tayo lahat na magsabi, Bongbong, niloloko mo kami. So every Tom, Dick, and Harry na Pilipino has the right to say his piece. Yun po, at nasa saligang batas po natin yan. Okay. Last 3 questions. Thank you, Congressman Jing Paras. Magandang umaga po. I'm Salver Gurmi from Ronda Balita, Pilipinas. Para po kay Attorney Luna. Attorney Luna, ano po yung masasabi natin na nang nagkaroon po ng investigasyon sa Senado regarding po doon kay Gutesa na instead na yung tao maging resource person to prove kung anong nangyayari sa pera ng taong bayan. Ang hinahabol po ngayon ni Lacson si Gutesa dahil daw po yung kanyang notaryo ay fake daw po. Ano pong masasabi natin na ando na po tayo sa punto na kung saan yun na po yung tinutumbok natin Yes. Kulang na lang po kukunin natin at ikukulong. Pero ang problema, nililihis po nila yung issue. Ano po yung masasabi natin, Attorney Luna? Maraming salamat. Bago ako pumasok sa gobyerno, I was a litigator for so long. Yung ginawa ni Senator Lacson, mali Imagine mo, diniscredit niya si Gutesa when he should have protected Gutesa. Gutesa is the only witness to have identified positively yung delivery
at saka yung mga personalities who allegedly receive the deliveries of cash in billions, ha? So si Gutesa cannot be discredited. Why? Kahit i-disregard mo yung affidavit niya, kahit i-consider natin mali yung notarial, yung testimony niya under oath before the Senate Blue Ribbon Committee stands. In fact, yan din ang opinion ng DOJ. Yung ating DOJ, with all due respect, has issued an opinion which is similar to my opinion also, that it is a valid testimony. Si Gutesa, huwag nilang sirain. The people will really go against that tactic. Mali yan. Dapat pasalamatan natin na there is a Gutesa who risked it all. Imagine mo yung buhay ng tao at pamilya niya was risked because of his testimony. It was a bombshell. It was a testimony of the century, if I may say. Dapat pinoprotektahan ng Estado si Gutesa. Mali si Senator Lacson. I challenge Senator Lacson. Bakit hindi mo protektahan si Gutesa kung totoo that you really stand for justice? Noel po, Noel Noble from Hulika. Ay, through attorney, kahit na sino po, attorney Parasen. For those who are expressing their redress of grievances against the government, how can they protect themselves, especially through writ of amparo? Ano pong masasabi ninyo doon, attorney? Kahit sino po pwede sumagot. Yung writ of amparo, that only comes about pagka inuli ka. Parang ano yan writ of habeas corpus din yan, wala pa naman so far. But that is a right that you can rely on once your person is violated. Pero ito lang sana appeal ko sa Korte Suprema dahil hanggang ngayon matagal lang kinulong nila at kinidnap si Duterte. Mayroong mga petisyon for writ of amparo, petisyon for wala pa ring habeas corpus, wala pa ring desisyon ang Korte Suprema. So, para hindi naman magdududa ang taong bayan na sila ay kasama din sa mga katulad ng ES na may 15%, we don't want to have that kind of suspicion from our people. Dapat gumawa na rin sila. Kasi napaka-importante, lalo na yung desisyon ng Korte tungkol doon sa 2025 budget. Dapat sana kung may desisyon na sila, malaking tulong yon sa taong bayan na lalo bang matigilan ng taong bayan dahil tama yung ginawa ng gobyerno or lalong magpoprotesta ang taong bayan dahil dineclare na unconstitutional yung ginawa ni Marcos doon sa 2025 General Appropriations Act. So, ito po. So, basta we just do things within the bounds of law. Huwag tayong gumawa ng illegal, huwag tayong gumawa ng karahasan, basta iprotesta lang natin yung hinaing natin, lalo na kung apektado tayo, mga mahirap, walang kinakain ng, sa isang araw, talagang pobre tayo. Kasi ang sinasabi nga ni Recto, 1.7 trillion ang bubunuin para masatisfy yung 6.7 billion. So, hihiram na naman tayo ng pera. Trillion po. 1.7 trillion. Hihiram na naman tayo ng pera uli. Bawat hiram, magbabayad ang bawat Pilipino ng pera. So, yun po, mga kababayan. Just be yourself. Do not violate the law. Magsabi kayo ng kung hinaing nyo at yun po, mga kababayan. Identify please ang iyong sarili. Ate Melby po, laman po ng pahayagan kahapon na nagkaroon po ng pagpupulong ang ICI together with NBI, Ombudsman, DOJ at saka PNP. Napakakasuhan yung 3 senador and including DPWH Secretary Bunuan. Pero nabalitaan din po natin na si Bunuan ay nakalipad na. So, anong masasabi niyo po doon, sir? Katulad din kaya po ito doon sa pagsibat ni Saldico? Kaya nga po, ang pinag-usapan po natin, Melody, kanina pa lang, yung delay. Kasi, kung naalala nyo, ang tagal na nung nagsabi ang mga testigo, doon pa lang si Marcoleta pa ang chairman. Nagsabi na si Diskaya na ito yung mga congressmen na involved. Nagsabi na si Diskaya na yung si Marvin Rillo, sinasabi nung Marvin Rillo na si Romualdez ang kanyang padrino. Nagsabi na sila Bryce, sila Alcantara na nagdala sila ng pera kay Saldico.
Nagsabi na sila, Bernardo, ng amo nila, si Bunuan. Imposible naman gagalaw si Bernardo na hindi alam ni Bunuan. Pero lahat ng mga malalaking isda, nagsisibata na. Why? Because walang effort ang gobyerno na mag-issue ng whole departure order sa kanila. So yun po ang hinahana. Kaya nga tuloy-tuloy ang mga protest. Bakit ang Iglesia ni Cristo nakikialam? Wala naman, hindi naman political yan. Pero nakikita nila yung delay in the accountability ng mga tao. Bago bilyon-bilyon ang mga ninakaw niyan. Lilipad lang yan at magtago doon habang they can hide anywhere sa Latin America, sa mga Seychelles, sa mga kung ano saan pwede lang magtago. Why? Because the long arm of the law has not reached them. Yun po ang hinahanaing ng tao na dina-justify ni Marcos. Ay, matagal yan, mag-build up pa ng kaso. Hindi po. May mga proseso ang gobyerno na mapatigil yan, mga tao na yan, na hindi makalipad. So, yun po ang kabulastugan ng gobyerno ni Marcos. Gusto nilang pigilan ang taong bayan na nagprotesta, pero yung mga magnanakaw, hindi nila pinipigilan. That's the imbalance of this government. Kaya nga, ito lang pong huli kong sinasabi. Sinasabi nila, huhulihin yung mga destabilizer. Hindi po nagdi-destabilize ang mga tao. Dahil dyan, nagpoprotesta ang tao, dahil si Marcos mismo ang nag-destabilize sa gobyerno for lack of competence in running the government. Ayun. Kaya nagkaloko-loko na ang buhay ng bawat Pilipino. Good morning po sa ating panel, lalo na kay Congressman Jing Paras at ating magaling na abogado. Sa kasalukuyan, sir, pinag-uusapan kasi ang usaping pagbuhay sa CONCON at CONAS. Sa tingin niyo po, magsasucceed ito or magiging makabuluhan ba ito kung sakali mag-succeed? Thank you. Well, unang-una po, hindi nag-succeed yung PI. Kasi nabisto kagad na may agenda. Ngayon, CONCON naman, ay siyempre, dadaan pa yan sa proseso. Maganda naman yung talagang may mga hinaing naman din tayo na ma-revisit yung ating saligang batas. And I think one of the processes of amending the Constitution is Constitutional Convention. Yun ang sinusulong nila. Matagal ang proseso niyan. Unang-una, magkaroon pa ng election, bilyon-bilyon na naman ang gastusin natin dyan. Kasi to hold a national election whereby we elect delegates to the Constitutional Convention, malaking pera yan. Magkakapera na naman ang COMELEC yan. With due respect. So, ang taong bayan, nabuktot na ang mga mahirap. Sila na naman ang sasangga sa gagastusin ng pag-elect ng Constitutional Convention. Pag na-elect na, araw-araw gagastos na naman kasi magsisesyon yan. Parang Congress din yung ginagawa mo eh. So, can we afford? Sinasabi na ni Recto, 1.7 trillion ang kulang natin, hihiramin. Hihiram pa tayo ng dagdag. Kasi wala naman sa budget yan. Babudgetan yan. So, kawawa na naman ang mga Pilipino dyan sa sinasabi nilang CONCON. Okay, last follow-up na lang po at tayo kukuha na ng final words and mga pahayag na gagawin ng panel. Sir, follow-up din sa Congress. Kasi, pasensya na, sorry pa yung word ha. Ang ating mga mababatas ay, kaya sila tinawag na buhaya dahil po sa pork barrel. At public knowledge na po natin yan. Sa tingin niyo po, may paraan pa ba na matanggal ang pork barrel sa ating mga mababatas para at least makafocus na sila doon sa paggawa ng batas at hindi na sila matawag na buhaya? Thank you. Okay. Before we go, mayroon po tayong salo-salo na masarap na pansit at lunch. Please stay on. Congressman Jing and Attorney Manny. Well, alam mo kasi, ito po, ako lang mas my personal opinion. Ang atin, parang in-injection. It has become a culture. Siguro, kung nasa barangay ka, yung mga SK, marunong na rin kumurakot No, pwede. So ito becomes a culture. Yung magnitude lang, ay sobra-sobra na ang mga congressman. Kami, ako, I can vouch for how this evolved. Sa panahon namin, 70 million lang ang bawat congressman. Pundo. Projects. Pero, panahon ni Noynoy, gumawa siya ng disbursement acceleration.
program. Dineklara ng Korte Suprema. Ginawa ni Noynoy yan para mabayaran ang mga congressman at senador para impeach si Corona. Doon nag-umpisa ang panggagahanso. Tapos, sinalo, sa panahon ni Duterte, may mga tiwali din ng mga tao sa panahon ni Duterte. Gaya ni Bilica, siya yung nagprotesta tungkol dyan sa, yung pork barrel, yung PDAP. Pinadeclare niya na ang konstitusyonal. So, dineclare naman. Pero nung panahon na yon, pinakamalaking pera bawat congressman, 70 million lang. Yung 40 million, para sa infrastructure. Yung 30 million, yun ang tinik advantage ni Napoles. Pero after that, gumawa na kuno ng paraan ang Kongreso na transparent, ilalagay mo na mismo. Pero doon naman yumari ng gusto. Kasi bawat congressman, ngayon, 500 million minimum. At billion-billion yung mga iba. Tapos, kunyari, transparent, ilagay. Rebel control for barangay Oranbo in Pasig. 90 million. Flood control, 90 million in barangay Orambo. Tatlong 90 million. Walang limit. Kasi sabi nga, transparent naman in-approve naman ng mabuti pa yung noon, 70 million. Kasi may menu. Nung panahon namin, 70 million, hindi ka pwedeng gumawa ng ibang projects kung hindi lang yung nilimitado lang at saka ito lang yung pwede mong gawin. Wala ang flood control noon sa amin. Ang flood control, ang DPWH, at libre sila talagang magpatupad ng tunay na flood control. Ayun. So yun po ang nangyari. So, sky is the limit ngayon Kay Marcos terrible. Tapos mayroong unprogram. Ginawa nila ng device na mangurakot din ang Pangulo. Doon, saan? Kasi mayroon din siyang sariling pork barrel ang Pangulo, yung tinatawag na unprogram. Kasi siya ang may sabi kung saan dadalhin yung mga pera na yun. Correct. 125 or 150 billion ang pork barrel ni Marcos sa 2026 budget. Unprogram yun Unprogram. So, libre na namang mangurakot ang ating Pangulo. Yan. And ito last na to before ang final messages, mga kababayan. 5th District of Quezon City. 32 million and 48 million. Flood control. Inilagay sa loob ng pribadong subdivision. Brittany, subdivision. Walang flood control, billboard na maliit sa mga damuhan, ang total ng project, 80 million. Kay Marcos lang pwedeng gawin po yan, mga kababayan. At ito ay nasa 5th District ng Quezon City. Ilan pa ang ganito ang ginawa na naging sky is the limit ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. And lastly, before ko ipasa kay Yusek Ben sa kanyang pagsisimula ng closing messages niya, si Marcos was determined na ipatupad ang korupsyon sapagkat in 2023, 2024, and 2025, umaabot po sa 500 billion pesos to 700 billion pesos ang unprogram. And he is conscious about that. Alam niya na may unprogram. At siya lang ang pwedeng magpalabas ng unprogram appropriation at siya lang pwedeng magpatupad ng proyekto chargeable to unprogram. Paring Eric, ang masama po nito, dinideprive yung mga taong bayan. Tulad ng PhilHealth. Correct. Yan. Kinuhanan ng 80 plus billion. 89 billion. Saan dadalhin? Saan program? Program. Si Marcos ang magsasabi saan niya gagawin. Exactly. Tinanggalan ang mga taong bayan ng kanilang health services para gagawin na 89 billion na pinatupad sa mga ghost projects na flood control. Can you imagine that? Anong klaseng pag-iisip ng isang Pangulo? Baliw. Kukunin mo yung parang sa taong bayan na sigurado ng magkasakit, mayroong madadagkag, pero ililipat mo saan program para malustay niya papuntang DPWH. Hindi pera ng gobyerno kasi contribution po ng tao. Yes, so, tama po kayo. Tama Trust po. fund yun ng taong bayan. Anyway, So, yun po. thank you Okay.